Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2351. Ito ang Stardew Fruit. Talagang Stardew Fruit iyon. Pag sumikap lahat, huwag magpabeya. Ilunsad ang lahat ng mga pag-atake na maaari mong gamitin. Sabog ang demand mongrel na ito hanggang wala nang natira sa kanya. Ang nagsabi niyan ay bukod sa pangunahing tauhan ng Sunshrine, ang concubine ni Gabriel na may kaarawan ngayon. Nang matapos siyang magsalita, inutusan niya ang mga tao ng Sunshrine na ilabas ang kanilang mga pag-atake ng Desperadong. Klang! 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 Matibay ang malaking gininto ang kalasag ni Athena, ngunit hindi ito mahawakan ni Alex upang ipagtanggol ang sarili sa mahabang panahon. Ang pagkabigla lamang na iyon ay maaaring maging sanhi ng pag-crack at pagdubo ng kanyang perlacue. Bukod dito, naroon din ang lugar kung saan hindi kayang ipagtanggol ng malaking kalasag. Matandang baboy, tapos ka na ba? Inimok ni Alex ang demonyong baboy sa ibaba. Oink, oink, maghintay ng isa pang 3 minuto. Kailangan mo pa ng 3 minuto. The asterisk man eat. Kailangan kong lumaban. Habang nanginginig ang lahat ng gininto ang core sa katawan ni Alex, lumitaw ang furnace ng forbidden spell. Great Icebound Spell, I activate. Ako'y naninigas. Nilamig din ako. Sa sandaling lumabas ang mahusay na pamatay na sandata, isang kalawakan ng hindi bababa sa 100 ng mga tao ang nagyelo kasama ang matandang kaarawan ngayon. Sa sandaling ang mga tao sa likuran na hindi naiintindihan ang sitwasyon sa harap ay gumawa ng malakas na epekto, ang mga nagyelo na mga tao ay agad na nagkapira-piraso. Namutla si Colette habang nakatingin sa nagyayelong mga tipak ng dugo at laman sa kanyang harapan. Kanina lang halos na-freeze din siya. Ang sandata sa kanyang kamay ay tumama sa Great Icebound Spell at pagkatapos ay mabilis itong nagyelo. Kung hindi niya ito binitiwan ng mabilis ay nagyelo ang kamay niya. At nabasag pala ang sandata niya dahil sa lamig. Ito ay hindi maliit na pagkabigla. Heavenly Mirror. Sumigaw siya. Nagkaroon ng soul-linked relationship sa pagitan niya at ng Heavenly Mirror para maipatawag niya ito pabalik para sa sarili niyang gamit. Gayunpaman nang ang Heavenly Mirror ay naging isang stream ng liwanag at lumipad palabas sa katawan ni Alex, hinawakan niya ito at pinisil ng husto, binura ang paghihigpit ng kaluluwa dito. Iniram ko ang Heavenly Mirror gamit ang aking kakayahan, kaya paano magkakaroon ng dahilan para ibalik ito? Kung gusto mo ang Heavenly Mirror, hilingin muli ito sa 100 taon. Pinisil ni Alex ang Heavenly Mirror. Sa sandaling ito, isa na itong bagay na walang may-ari. Pagkatapos niyang agad itong singilin ng kanyang chi energy at walisin ito ng kanyang banal na sentido, ang Heavenly Mirror ay pag-aari niya. Pinalingan niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbaril ng pag-atake kay Colette. Ang Heavenly Mirror ay maaaring mag-shoot ng isang napakalaking tulad ng laser na pag-atake sa napakabilis na bilis. Tinamaan ng suntok si Colette sa buo na dibdib sa tagiliran. Oof! Muli itong sumabog. Galit na galit at nag-hysterical si Colette. Rockefeller, ikaw ang aking sinumpaang kaaway. Medyo nagulat din si Alex kaya sabi niya, I'm sorry. Ako ay humihingi ng paumanhin. Masyadong tumpak ang layunin. But by the way, hindi fake yung dalawang area mo, di ba? Bakit nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang tunog? Halos himatayan si Colette sa galit. Isang beses itong sumabog matapos itong masampal at muli itong sumabog pagkatapos mabaril ng Heavenly Mirror. Pareho ba itong tunog? Ginawa ito ng B***star na ito ng kusa. Sa kasalukuyan, sa wakas ay hum-opa na ang mga banal na himno na nakapalibot sa loob ng gilid ng bundok. Ang pilak na liwanag sa buong kalangitan ay biglang binawi na para bang hindi ito umiral. Lumingon si Alex at nakita niya ang treasure hunting pig na iniligpit ang lahat ng 7 kahon ng bato. Tumingin ito kay Alex na may pares ng mata ng baboy. Ito ay iniisip, paano ako makakatakas mula rito? Sa hindi inaasahan, ang lupa ay nanginig at ang hangin ay yumanig ng malakas. Nagkaroon ng napakalaking kaguluhan sa di-kalayuan kaya may tumingin sa silangan. Saglit doon, napatulala silang lahat.
Nakita lang nila ang isang napakalaking bagay na sumisira sa kawalan sa itaas ng kalangitan na unti-unting tumataas sa pagitan ng mga ulap. Ito ay isang sagradong gintong bundok. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2352. Anong klaseng pag-iral iyan? Oh my God! Napakalayo ng banal na gintong bundok ngunit ramdam ko ang banal na layunin nito. Bigla akong nakaramdam ng udyok na sumugod patungo sa sagradong bundok at yumuko sa harapan nito. Natigilan ang hindi mabilang na mga taong naroroon. Ito ay isang malaking insidente, isang pagyanig ng napakalaking sukat. Hindi lamang ang Sunshrine ngunit halos lahat ng mga tao sa lupa ay nakikita ang sagradong gininto ang bundok sa sandaling ito. Ito ay napakalaki at matayog na may matatarik na bangin na parang lumulutang sa hangin. Sa ilalim ng mga bangin ay mga ulap at dagat ngunit nakahiwalay sa abot tanaw ng continental na parang ang isa pang dimensional na espasyo ay biglang nagsiwalat ng isang sulok ng picture scroll nito na nakalantad sa harap ng lahat. Sa sandaling ito, halos nakalimutan ng mga tao ng Sunshrine ang tungkol kay Alex at sa demonyong baboy na pumitas ng mga prutas ng Stardo mula sa gilid ng bundok. Ito ay dahil sa napakalakas na banal na aura na lumalabas sa sagradong bundok. Ito ay ilang uri ng mental infiltration. Ang chaos tree sa palasyo ng isip ni Alex ay yuminig at ang gininto ang lawa na nabuo ng banal na kapangyarihan ay umungal upang itaboy ang udyok ng banal na layunin. Nagtataka rin siya na ang ganitong pagbabago ay mangyayari ng walang dahilan. Ano ba yan? Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay ang umalis sa Sunshrine ngayon. Nang ang karamihan ay nakalubog pa rin sa mental na pagpasok ng banal na layunin ng banal na bundok, lumingon si Alex upang tingnan ang baboy na demonyo. Sa kanyang sorpresa, ang nakatagong lalaking ito ay tila hindi naapektuhan ng lakas ng pag-iisip at naghahanda ng lumabas. Ang pagkabigla ng punong pilak kanina ay bumuo ng napakalaking bitek sa gilid ng bundok kaya gusto nitong tumakbo pababa ng bundok sa pamamagitan ng bitek. Baboy na ulo. Saan ka pupunta? Tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Alex. Nang marinig ito ng demonyong baboy, hindi man lang ito lumingon. Sa halip, mas mabilis itong tumakas. Habang nagiging daloy ng liwanag ang katawan nito, tumakbo ito ng mabilis. Habang tumatakbo ay ngumisi pa ito. The asterisk embrat nakuha ni Lolo Pig ang Stardo Fruit sa kakayahan nito. Paano ito maibibigay sa iyo? Patuloy na mangarap. Ibinuka nito ang apat na paa nito at tumakbong parang kidlat. Gayunpaman, nabangga ito sa isang tao pagkatapos nitong lumiko sa sulok. Tumangala ito. Hindi ba si Alex iyon? Oh, ito ay mirage ni Alex. Oink! Oink! Kakaibang sigaw ng baboy na demonyo. Bam! Direktang gumalaw ang mirage at natama ng suntok ang butas ng mata ng demonyong baboy, sabay-sabay itong binigyan ng itim na mata. Oink! 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 Ang demonyong baboy ay humahagulgol. Tumalikod ito at tumungo sa kabilang side ngunit nakaharang ang isa pang mirage. Gaano man ito kabilas, hindi ito makatakas. Kaya naman, agad itong nabugbog hanggang sa isang pulpol. Big bro, itigil mo na ang pambubugbog. Array. Mababali ang matandang ilong ni Lolo Pig. Mag-usap tayo ng maayos. Ang isang ginoo ay dapat mga tuwiran ng mga bagay-bagay kaysa sa kanyang mga kamao. Dumating ang totoong katawan ni Alex at sinipa ito ng sunod-sunod na bam. Sino ang gagamit ng kamao sa iyo? Ginagamit ko ang aking mga sipa sa iyo. Gusto mong tumakas pagkatapos mong kunin ang Stardo Fruits ko. Ano ang iniisip mo? Ilabas mo sila. Inalugog ni Alex ang katawan nito para malaman kung saan ito maaaring magtago ng mga bagay. Tapos nakita niyang may suot itong hikaw sa dulo ng tenga. Anong usong baboy? Ito ang tanging lugar sa katawan nito na maaaring magtago ng mga bagay. Whoosh! Inubad ni Alex ang hikaw gamit ang pagkakahawak. Ito ay katumbas ng pagtapak sa buntot ng baboy na nangangaso ng kayamanan. Lumipad ito sa galit. Ito ay sa akin. Ito ay sa akin. Ikaw na Mandar Ambong.
Kung maglakas loob kang agawin ito, lalabanan kita ng buong lakas. Hindi ito pinansin ni Alex at binura ang tatak sa hikaw gamit ang kanyang banal na sentido, pilit na inilabas ang mga prutas ng Stardo sa loob. Gayunpaman, natigilan siya sa sumunod na segundo. Napakalaki ng espasyo ng hikaw. Maaaring kasing laki ito ng isang gymnasium. Lahat ng uri ng mahalagang uri ay nakasalansan sa loob. Dragonhorn Powder, Heavenly Chrysanthemum, ang 8-petaled Immortal Orchid, ang Coxcomb Phoenix Sunflower, at maging ang Earth Orchid para sa concoction ng Supreme Chi Rejuvenation Peel. Mayroon itong lahat ng kailangan ng isa. Ito ay tulad lamang ng portable na imbakan ng gamot. Gaya ng inaasahan, karapat-dapat ito sa kanyang treasure hunting pig moniker. Kabanata 2353. Nagulat din ito dahil napakaraming mahahalagang bagay ang nasa loob. Kung aagawin niya ang mga ito, kakaibang hindi naasar ang demonyong baboy. Agad na iniligpit ni Alex ang hikaw at nakangiting sinabi, "Matandang baboy, ang lakas mo. Ako na ang bahala sa mga gamit sa loob ng hikaw para sa iyo. Huwag kang mag-alala, wala itong bayad. Librehin mo ang asterisks ako. Akala ko ba hindi ko sila kayang alagaan mag-isa? Kawawang tao, ito ay pagnanakaw. Kung pipilitin mong sabihin, wala na akong ibang masasabi noon. Siguradong nakakonsumo ka ng hindi mabilang na makalangit na kayamanan para magbuga ng bango ang katawan mong baboy, di ba? Anong klaseng sangkap? The asterisk man. Ikaw, inagaw mo ang aking ari-arian at gusto mo pang kainin ang aking laman. May konsensya ka pa ba? May pagkatao ka ba? Ang pagnanais para sa kabuhayan at pakikipagtalik ay bahagi ng kalikasan ng tao. Nauna ang pagkain para sa mga tao dahil likas sa tao ang kumain. Ikaw ay dapat na maganda ang bango pagkatapos na pakuluan. Lagyan ng kaunting asin at ilagay sa star anise at toyo. Kuya, humihingi ako ng awa. Ako lang ang treasure hunting pig sa mundo. Makakahanap ako ng lahat ng uri ng immortal na halamang gamot para sa iyo, ngunit mangyaring huwag mo akong kainin. Ito ay isang kasunduan. Sumang-ayon kaagad si Alex kaya't ang baboy na nangangaso ng kayamanan ay natigilan sandali. Tapos, ang hikaw ko. Itatago ko ito para sa iyo. Ang mga materyales sa loob ay ang pinakamagandang tahanan para sa alchemy. Naghahadjust ka ng mga perlas bago ang mga baboy at wala itong silbi kahit na ubusin mo pa ang mga ito. Huwag mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng mga concocted pills ko. Isa kang alchemist. Nagulat ang baboy na demonyo. Isang pinakamataas na alchemist. Habang nag-uusap, kusang nasunog ang Stardew Tree sa gilid ng bundok. Sa isang kisap mata, ang apoy ay sumugod sa langit na walang naiwan. Ang akala ni Alex ay sayang. Kung may transplant niya ito sa tabi ng Chaos Tree, iniisip niya kung makakapagbunga ito ng ilang Stardew fruits paminsan-minsan. Tumingin ang demonyong baboy sa pasukan ng kuweba at natuklasan ang mga taong iyon. Marami sa kanila ang nakaluhod sa lupa at nakadapa sa malayong bahagi. Anong ginagawa nila? Sagot ni Alex, may abnormal na lumabas doon. Isang sagradong gininto ang bundok ang biglang lumitaw at ito ay nagtataglay ng isang makapangyarihang mental na kaakit-akit. Habang nakalubog pa rin sila ngayon, magmadali at umalis. Kung hindi, hindi tayo makakaalis kahit na gusto natin. Agad na tumakbo palabas ng bundok ang lalaki at ang baboy. Nang makita ng baboy na demonyo ang sagradong gintong bundok, nabigla rin ito. Holy she asterisk P, saan nanggaling ang sagradong bundok na ito? Pakiramdam ko delikado. Tumango si Alex. Sa sandaling lumitaw ito, nagmula ito ng napakalakas na kamangmangan. Ito ay tiyak na hindi isang magandang bagay. Malamang para sa The Asterisk Man Eat. Hindi naman siguro gustong mangolekta ng mga mananampalataya para magkaroon ng pananampalataya, tama ba? Ang pagkakaroon ng isang epiphany tulad ng isang pag-iisip ay dumating sa kanya. Sa katunayan, ito ay katulad ng pananampalataya tulad ng kanyang banal na kapangyarihan.
Noon lang biglang naglaho ng walang bakas ang mental biocherry ng sagradong bundok kaya agad na natauhan ang grupo ng mga tao mula sa Sunshrine. Nang makita nilang tumabi si Alex at ang demonyong baboy ay agad silang sumigaw at sumugod sa kanila. Tumakbo. Agad na tumalon si Alex sa demonyong baboy. Nagpakawala ng malakas na oink ang demonyong baboy na parang ayaw na sakyan ni Alex. Gayunpaman, alam din nito kung gaano kalubha ang sitwasyon kaya't ikinalat nito ang kanyang 4 na paa at mabilis na tumakas. Paper Doll Curse of 3 Realms Go. Ang 3 paper dolls na itinapon ni Alex ay naging 100 talampakan ng taas na higanti na nagpatigil sa mga tao sa kanilang landas. Dahil sa pagkakaiba ng oras na ito, agad na tumakas ang demonyong baboy pababa ng bundok sa 10 beses na bilis ng tunog. Sa daan, nakita niya ang mga pulutong na sumusugod sa direksyon ng sagradong gintong bundok. Gayunpaman, malayo ang pakiramdam nito. Noon lang natanggap muli ni Alex ang telepathy ni Cheryl. Alex, naririnig mo ba ako? Cheryl. Bago ito, matagal na niyang hindi na-contact si Cheryl. Naiisip pa niya na ang mahiwagang kahulugan ay ganap na naputol para sa ilang kadahilanan. Alex, isang sagradong gintong bundok ang lumitaw sa ating tabi. Sinabi nila na ito ay Mount Olympus sa mga alamat at alamat. Ano? Ang bundok na ito ay Mount Olympus. Nakita ko rin. Ha? Nakita mo rin. May isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Bumalik na ang tatay mo. Ha? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2354. Ang tatay ko. William Rockefeller. Sigurado ka ba? Gulat na gulat talaga si Alex this time. Natagpuan niya ang kanyang nakatatanda, si Frostin, at ang mga truck ng kanyang ama sa bahaging ito ng sinaunang force field, ngunit ang mga bakas ng trail ay matagal nang nawala, kaya walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Gayunpaman siya ay umuwi sa kanyang sarili pagkatapos ng isang detour. Sagot ni Cheryl, it's absolutely true. Kinumpirma rin ng iyong ina ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit may mali sa kanyang kalagayan. Ha? Anong mali? Nasaktan ba siya? Parang nalason yata siya. Ang mga lason ay sumalakay sa kanyang utak at hindi niya kinikilala ang sinuman. I've tried my best to detoxify him pero hindi ko alam ang alchemy. Alex, kailangan mong gumawa ng paraan para makabalik. Hindi ko alam kung gaano siya katagal. Sa tingin ko mayroon lang siyang 3 buwan ng higit pa. Napatulala si Alex. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang ama ay umuwi ng may matinding kahirapan ngunit wala pang 3 buwang mabubuhay. Nasaan ang fairy doctor? Nandyan ba ang fairy doctor? Dapat mong hanapin ang doktor ng diwata para sa tulong. Baka may paraan siya, nagmamadaling sinabi iyon ni Alex kay Cheryl. Sabi ni Cheryl, nandito na si Sis Winslet. Ngunit wala ring paraan si Sister Winslet. Ang mabisang antidote pill na maaari niyang Iconcock ay hindi talaga epektibo. At hindi rin gumana ang limit breaking pill na iyong naiwan. Kahit ang limit breaking pill ay hindi gumana. Natulala talaga si Alex this time. Ang pinakamalakas na antidote na may haharap niya ay ang limit breaking pill. Sinabi ni Sis Winslet na nagbasa siya ng mga sinaunang libro at alam niyang mayroong isang tableta na tinatawag na Ternary Divine Antidote Pill na maaaring gumaling ng anumang kakaibang lason sa mundo, sabi ni Cheryl. Gayunpaman, ngayon lang niya narinig ang pill na ito. Hindi niya alam kung paano i-concollate ito at wala rin siyang recipe. Quick-witted, sinabi agad ni Alex, marunong akong gumawa ng Ternary Divine Antidote Pill. Sasabihin ko sa iyo ang recipe ngayon. Ang batayang sangkap ay, hello, Cheryl. Cheryl. Di man, anong nangyayari? Naiirita si Alex. Nang sabihin na niya kay Cheryl ang recipe, hindi inaasahang naputol ang koneksyon ng dalawang panig. Higit sa lahat si Cheryl na noon pa man ang unilaterally na nakikipag-ugnayan sa kanya para sa koneksyon nilang dalawa, ngunit wala siyang paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Kailangan kong bumalik. Kailangan kong magmadaling bumalik. Madiin na tingin ang sinabi ni Alex.
Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang baboy na demonyong nagdadala sa kanya ay nagtanong, gusto mo bang bumalik? Saan ka pupunta? Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata at sinabing, matandang baboy, ayaw mo bang mabunot ang Heavenly Gourd? May alam akong lugar. Nandyan hindi lamang ang Heavenly Gourd kundi mayroon ding mga dakilang libingan ni Emperor Savian at Peacock Heavenly King. Gusto mo bang hukayin ang mga ito? Ang treasure hunting na baboy ay tumili at tumigil sa kanyang kinatatayuan habang nanlalaki ang mga mata. Gayunpaman, ang maselang paa ng Mystic Maiden ay unang lumabas mula sa kanyang noo, na ikanawit ang ilong ni Alex gamit ang mga malakristal na daliring iyon. Kaya naman, ang paa na ito ang nagpatalsik kay Colette kanina. Unting alipin, alam mo ba ang tungkol sa libingan ni Emperor Savian? Sa pagkakataong ito, napalingon na lamang ang demonyong baboy at nakatitig sa kanya. Bilang isang resulta, nagkataon lamang na nakita ang maliit na paa ng babaeng iyon. Isang demonyo. Sigaw ng demonyong baboy. Ito ay malinaw na ang demonyo, ngunit hindi pa ito nakakita ng ganoong kalokohang bagay. Sinabi ni Alex, oo, nasa aking sariling bayan. Ngunit ang aking tinubuang bayan ay matatagpuan sa kabilang panig ng sinaunang larangan ng puwersa. O, nakagagandang White Lotus Master, maaari ba akong magtanong kung paano ako babalik? Sumagot ang Mystic Maiden, kailangan kong pag-isipan ito sandali. Si Richit Asterisk. Kasabay nito, ang ina ni Donovan Orlando, si Dolores Orlando, ay matagal nang umalis sa pamilya. Noong bumaba siya gamit ang projection bago ito, ginamit niya ang kakaibang imprint ng Peacock Tribe at naglagay ng soul imprint kay Alex na siya lang ang nakakaalam. Sa imprint na ito, madali niyang mahahanap si Alex. Si Donovan ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Sa sandaling nailigtas niya si Donovan, narinig niya mula sa kanya ang tungkol sa ginawa ni Alex. Siyempre, sinabi ni Donovan ang lahat ng ito ng may pagmamalabas. Sa pagiging dominante at hindi makatwirang personalidad ni Donovan, agad siyang nagalit. Matapos maiayos si Donovan, agad niyang kinuha ang 3 eksperto ng pamilya para habulin si Alex. Kabanata 2355. Gayunpaman, ang pambihirang insidente ng pagsilang ng sagradong gintong bundok ay nangyari pagkatapos nilang simulan ang kanilang paglalakbay. Iyon ay, medyo nagulat ang ilang tao. Ito ang sagradong gintong bundok. Hindi kaya lumitaw ang ilang reclusive sanctuary. Maraming mga nakatagong sagradong santuwaryo ng bundok ang nakatago mula pa noong sinaunang panahon. Sila ay karaniwang desyerto, ngunit ang mga sekta, pamana, sagradong puno, at mga tirahan sa kuweba ay dapat na naiwan. Kung makakarating tayo doon bago ang iba, maraming benepisyo. Napatingin lahat kay Dolores ang iilang tao mula sa tribong Peacock. Ito ay dahil si Dolores ang reyna. Siya ang gumagawa ng desisyon sa grupo. Nang lumitaw ang kasalukuyang Dolores sa pamamagitan ng projection, siya ay mas mahinhin at maganda, mukhang medyo mas bata. Kanina siya ay nagpakita bilang isang dalaga, ngunit ngayon siya ay mukhang 25 o 26. Masasabi lamang ng isa na ang mga tao sa tribong Peacock ay mga mamamatay tao at mga dilag pagkatapos na mag-anyong tao. Maging ang lahat ng kanyang mga subordinate ay mukhang napakarilag. Ang mga mata ni Dolores ay sumabog sa makukulay na liwanag habang nakatingin sa sagradong gintong bundok sa di kalayuan. Bakas din sa mukha niya ang galit kaya agad siyang tumango. Sige. Ang kasuklam-suklam na Rockefeller na iyon, hahayaan ko siyang mabuhay ng isa pang 2 araw. Ang sagradong bundok na ito ay kabilang sa ating tribong Peacock. Ang sino mang maglakas loob na mang-agaw ay papawiin ang kanyang pamilya. Pero na. Siya ang napakahusay na Peacock Demon ng Golden Immortal Realm na may malalim na cultivation base at maaaring lumipad. Agad niyang ipinakita ang kanyang katawan ng paboril, kinuha ang 3 nasasakupan at naging isang daloy ng liwanag bago sumugod patungo sa sagradong gintong bundok. Napakabilis nila, isang hindi mapag-aalinlangan ng talento na taglay nila. Ito rin ang kanilang talento, malakas na pagsabog ng hangin ang umalangaw-ngaw sa likuran nila pagkatapos nilang lumipad sa malayo. Sa daan, nakasagupan nila ang maraming tao na lumilipad din patungo sa sagradong bundok.
Nang makita ang kanilang apat na nangingibabaw na agos ng liwanag, iniwasan sila ng lahat ng tao. Medyo natulala ang isang taong perspicacious. Apat na batis ng makulay na liwanag sa napakabilis na bilis. Ang ilang mga kahangahangang malalaking shot ay dapat na sumugod doon. Mukhang nalampasan na nila ang ikasyam na kaharian hanggang sa imminent immortal. Ngayon lang may nakita akong dragon na lumilipad doon. Nakakatakot lang ang aura na iyon. Kahit isang taga Southland ay darating. Panoorin mo na lang. Tiyak na magkakaroon ng isang mahusay na labanan sa oras na ito. Kahit na ang mga tao mula sa ilang mga reclusive supreme sects ay hindi makakaupo. Anyway, wala namang kinalaman sa amin. Pupunta lang kami doon para sumali sa kasiyahan. Pagkaraan ng 2 araw, dumating si Dolores at ang iba pa, ngunit sa sagradong gintong bundok. Sa halip, lumipad sila sa gilid ng walang katapusang dagat. Isang itim na paboril ang sumigaw, ano ba? Kaya ang sagradong bundok na ito ay nasa kabilang panig ng walang katapusang dagat. Paano tayo pupunta doon? Ang Endless Sea ay ang rehiyon na unang sinakop ng Undying Clan. Kahit hanggang ngayon, hindi mabilang na panganib ang hawak ng dagat. Mayroong maraming mga dakilang undead na demonyo na naasimilasyon ng Undying Clan sa dagat. Ang sabi-sabi ay ang mga kaharian ng mga undead na demonyong hayop ay hindi napapailalim sa paghihigpit ng mga batas. Ang kanilang lakas ay maaaring higit pa sa mga tao. Kaya lang hindi sila makapunta sa pampang dahil sa limitasyon ng environmental factors. Mahirap sabihin kung may iba pang species na papasok sa dagat. Ang mas mahalagang punto ay ang nakamamatay na laso na umaaligid sa kalangitan ng walang katapusang dagat sa buong taon, at maging ang paglalakbay sa himpapawid ay ipinagbabawal sa ilang mga rehiyon. Walang hindi sigurado kung bigla silang mahuhulog kapag lumipad sila sa isang lugar. Si Richit Asterisk. Sa kasalukuyan, ang ginintuang sagradong bundok sa wasteland sa kabilang panig ng sinaunang force field ay mukhang napakalaki kaysa sa nakikita sa walang katapusang dagat. Nagsimulang gamulo ang buong mundo. Hindi mabilang na mga news reporter ang sumugod sa paligid ng sagradong bundok. Nagkagulo pa sa internet. Maging ang pambansang antas ng mga tao ay lumipat. Inimok ng United Nations ang mga tao. Sa ilalim ng sitwasyon ng isang hindi kilalang sitwasyon, ang mga individual at sibil na organisasyon ay hindi dapat pribadong lumapit sa bundok. Naipadala na ang mga satellite drone sa sagradong bundok at iba't ibang live na video ang lumabas sa internet. Ang Little Devil ng California ay isa sa mga pinakasikat na channel. Ang streamer ay walang iba kundi si Michelle Yao na kilala bilang Little Devil. Sa sandaling ito, live streaming si Michelle at nakatayo na siya sa pasukan ng sagradong gininto ang bundok. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2356. Si Michelle ay may libangan, maglakbay. Palagi siyang pumupunta sa isang lugar tuwing darating ang bakasyon sa paaralan. Sa yaman ng pamilya Yao at ang katotohanan na siya ay isang martial artist, napakadaling maglakbay ng mag-isa. Sa taong ito, mas makakapaglakbay siya. Sa tulong ni Alex, ang kanyang martial arts ay makabuluhang napabuti. Habang si Alex ay sinisipsip sa undead territory, opisyal na siyang naging Grandmaster. Bukod dito, napaborin pa siya ni Don, ang fairy doctor, pati na rin. Matapos silang ipakilala ng mga Rockefeller sa isa't isa, personal siyang ginabayan ni Don upang simulan ang paglilinang. Kaya naman, nagawa niyang makamit ang divine transcendence. Sa puntong ito, naipahayag na ang sikreto ng sinaunang hangganan. Maraming mga lihim na organisasyon sa buong mundo ang nagsimula na ring isulong ang kanilang mga sarili. Halimbawa, ang Mountain Warriors, ang Yukon Sect, ang Hidden Sword Pavilion, at iba pang sinaunang clan ay nagsimulang mag-recruit ng mga bagong disipulo sa Amerika. Sa kabilang banda, ilang autoridad mula sa Asya ang umupa ng mga especially iya upang siyasatin ang mga lihim ng mga kanluranin at tungkol sa sinaunang hangganan. Ang lahat ay nakatali sa teknolohiya sa kasalukuyang lipunan. Ang isang tao ay madaling maghanap ng anumang balita sa buong mundo sa kanilang mga telepono.
Kung ang isa ay mag-upload ng isang video tungkol sa isang bagay na kawili-wili, ito ay kakalat sa buong bansa sa loob ng ilang minuto. Ang ilang mga nakakahimok na numero ay pinapalitan ng mga kilalang tao na naging mga pandaigdigang superstar. Ito ay isang panahon ng mga mandirigma. Dahil dito, gustong ipakita ng batang puso ni Michelle sa publiko ang mga ambisyon ng mga maimpluwensyang tao sa paligid niya. Sa makatuwid, siya ay naging isang napakarilag na streamer. Karaniwang nagsistream si Michelle sa Switch TV, isang streaming platform na nilikha ng isang Amerikanong negosyante, si Eric Shear. Ang pinakamagandang bagay tungkol sa platform na ito ay ang mga streamer ay nakapag-stream sa buong mundo gamit ito. Mahigit sa 180 bansa ang nakapag-access sa software ng sabay-sabay at nakakuha sila ng exposure sa tulong ng ilang partikular na patakaran ng gobyerno. Marami ang nakilala sa platform sa isang iglap. Sa sandaling inilunsad ang Switch TV, maraming streaming platform ang naabutan. Nagawa ito ni Eric sa loob ng isang araw sa kabila ng maraming iba pang mga digital na kumpanya na nagpupumilit na gawin ito kahit nasa mga dekada ng trabaho. Pagkatapos noon, may nakaalam na ang Eric Enterprise ang pinakakilalang kumpanya sa 5 pinakamatagumpay na kumpanya sa mundo. Nanatiling mababa ang profile nila sa larangan ng negosyo, ngunit ang kanilang mga kakayahan ay hindi pangkaraniwan. Bukod sa mga dayuhang kumpanya, nakatrabaho pa ni Eric Enterprise ang ilang mayayamang martial artists sa Amerika tulad nina Jake Martin, Wayne, at Houston. Ang Switch TV ay pangunahing ginawa upang suportahan ang mga streamer na mga manlalakbay sa mga hindi pangkaraniwang lugar tulad ni Michelle. Kasalukuyang sikat si Michelle na nakakuha siya ng higit sa 1 bilyong tagahanga na hindi maabot ng karamihan sa mga celebrity. Gayunpaman, tumagal lamang ng 3 buwan si Michelle upang maging viral. Iyon ay dahil ginawa niya ang isang bagay, lihim na kinukunan ng pang-araw-araw na buhay ng diwata doktor. Ang Fairy Doctor ay isang master na nakamit ang Spirit Severang at niranggo ang 3 pinakamalakas sa loob ng Flying Eagles Academy. Siya ay talagang hindi pangkaraniwan, isang hindi maisip na alamat. Dahil dito, naging tanyag si Michelle. Na-sponsor pa nga siya ng Switch, minsan naging nangungunang streamer sa platform. Marami ang sumunod kay Michelle para lang tingnan ang pang-araw-araw na buhay ng Fairy Doctor. Bukod dito, minsan ay nakasalubong ni Michelle sina Waltz, Beatrice, o maging si Daya sa kanyang mga stream. Lahat sila ay napakagandang kagandahan, pangarap na babae ng bawat lalaki. Nakakalungkot lang na lahat ng mga babaeng ito ay mga hipag ni Michelle, ibig sabihin, taken na sila, kaya sa screen lang sila napapanood ng marami. Gayunpaman, kahit sino pa ang tinitingnan ng kanyang mga tagahanga, naging viral na si Michelle, ngunit hindi rin siya binaygo. Ipinakita niya sa kanila ang research lab ng Fairy Doctor, ang Flying Eagles Academy, at ang kabilang panig ng sinaunang hangganan. Nagpunta pa siya sa Spiritual Valley Dungeon, ipinakilala ang kanyang mga tagahanga sa mahiwaga, kapanabik na mundo. Sa ngayon, nakatayo siya sa harap ng Mount Oro, itinuturo ang kanyang HD camera sa walang katapusang Golden Sky Stairs. Natigilan siya nang makita ito, gayon din ang karamihan sa kanyang mga tagahanga. Oh my God, iyon ba ang pasukan sa Mount Oro? Gawa ito sa ginto, tama ba? Pwede bang akin na lang o ano? Akin ang sarili mo. I think parang yung hagdan na papunta sa langit. Mabot kaya nito ang langit? Gusto mo bang subukan at umakyat, LD? Magbibigay ako ng 10 hiling kung gagawin mo. Kabanata 2357. Ang nagkomento ay isang tapat na tagahanga ng Little Devil. Ang kanyang online na pangalan ay Isen Salungguhit o Salungguhit Clouds. Medyo mayaman din siya. Kaya ibibigay niya ang eksaktong halaga na ipinangako niya sa chat. Sa loob lang ng ilang segundo, nag-pop up sa screen ang isang notification para sa kanyang donasyon. Ang lahat ng ito ay binili gamit ang aktwal na pera. Ang bawat hiling ay nagkakahalaga ng $10,000 na nangangahulugang nag-donate siya ng $100,000 sa kanya. Gayunpaman, hindi kailangan ni Michelle ng pera. Hindi man lang siya nag-react sa donasyon. Sa totoo lang, hindi lang siya ang nakatayo sa paanan ng bundok na ito.
Ilang opisyal na rin ang dumating, mga reporter ng balita, streamer, mga katutubo sa lugar, maging ang mga makapangyarihang magsasaka mula sa ibang bansa ay dumating. Mula sa hitsura nito, ito ay halos katumbas ng kung paano ilarawan ng mga tao ang Olympus. May isang taong nakapagsigawa ng isang profesional na pagsusuri tungkol dito at binanggit na ito ay higit sa lahat ay katulad sa Olympus sa humigit kumulang 75% pagkakatulad. Gayunpaman, ang bundok ay mas malaki kaysa sa Olympus. Mula sa satellite footage at data, ang Mount Oro ay 1,000 beses na mas malaki kaysa sa Olympus. Bukod dito, ang paanan ng bundok ay konektado sa mga dagat na umaabot sa mga horizon. Ang walang laman na abot tanaw ay natatakpan ng makapal na hamog, kahit isang satellite ay hindi masabi kung ano ang nasa loob. Hindi nagmamadaling umakyat si Michelle sa hagdan, tinitigan ito ng mata-men. Sa halip, pagkatapos ipahayag ang kanyang pagkagulat, tumingin siya sa kabilang panig. Tila may ilang Supremo na lumalapit. Nang lumingon siya sa kanila, nakatutok din sa kanila ang kamera na suot niya. Ang stream chat ay tila na sight sa isang iglap, LD, tumingin sa unahan sa 2:00, ang cute na Asian na lalaki. Sa tingin ko ay si Thomas Khan. Oo. Nakikita ko rin siya. Siya ay kasalukuyang isa sa pinakamakapangyarihang Supremo sa Amerika. Mas makapangyarihan pa siya kaysa kay Spider-Man. Anong ginagawa niya dito? Oh shitty, aakyat na siya ng hagdan. Pagkatapos noon, mas nakita pa ni Michelle ang laman nito. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi sa kanyang mga manunood tungkol dito. Hindi lang si Thomas Khan. Sa likod niya ay ang mga sikat na Supreme, Flamelio, Dennis Mizu, Bullseye Anten. Lahat sila ay mula sa Noah's Ark ko. Kaya mukhang hindi na makapaghintay ng 1 minuto ang organisasyong iyon para silipin ang mga kababalaghan ng Mount Oro. Maaaring gumamit sila ng ilang uri ng teknolohiya at may nahanap sila sa loob ng mga bundok na ito. Sinabi iyon ni Michelle dahil may patunay siya. Sinubukan ng ilan na umakyat sa hagdan noon, ngunit nabigo silang lahat. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maglakad dito. Isang misteryosong puwersa ang nagpasabog sa ilan na sinubukang umakyat doon, ang ilan ay namatay sa lugar. Kaya naman walang nang ahas na magmadaling umakyat sa hagdan sa kabila ng nasa harapan nila. Si Thomas ang pinakamalakas sa loob ng Noah's Ark ko. Hindi lamang siya marunong gumawa ng mga spiderweb, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay halos katulad din ng sa Spider-Man. Mabilis na gumaling ang kanyang katawan, ang kanyang lakas at bilis ay hindi maisip ng mga karaniwang tao. Ang mga taong tulad nila ay tinukoy bilang nagising ng maraming mga magsasaka sa kanluran. Nakunan ng kamera ni Michelle, nagsimulang maglakad ang 4 na nagising ng Noah's Ark ko. Sila ay mukhang relaxed kumpara sa mga na-blast away noon. Dahan-dahan at tuloy-tuloy silang umakyat sa hagdan, nilalaktawan ng mga hakbang kahit kailan nila gusto. Para silang naglalakad sa patag na lupa. Nag-backflip pa si Dennis sa hagdanan, nagpakitang gilas sa mga nasa paanan pa ng bundok. Hindi ito mahirap gaya ng sinasabi nilang lahat. Parang naglalakad pa uwi. Kaya pasensya na kayong lahat. Sasabihin namin sa iyo kung ano ang hitsura nito kapag bumalik kami. Pagkasabi niyon ay nagpatuloy siya sa paglalakad paakyat na parang naglalakad sa parke. Ang mga manunood sa stream ni Michelle ay kumbinsido na ito ay napakasimple rin. Marami pa nga ang nagsimulang mag-flood sa chat na nagsasabi kay Michelle na umakyat doon bago pa kunin ng iba ang lahat ng paninda. Nagkomento ang Son sa Lumbuhit Clouds, LD, kasing lakas mo si Thomas Khan, kaya makakaakyat ka rin doon. Ayos lang. Pupunta ako doon ngayon din. Gusto ko ring tingnan. May nag-follow up ng isa pang komento, ibilang mo ako. Pareho. Doble pareho. Noon lang ang sitwasyon ay nagbago ng husto pagkatapos nilang sabihin iyon. LD, buksan mo yung camera mo. Tumingin ka doon. Parang may nakikita ako. Diyos ko. Nakikita ko rin. Parang storm cloud. Ibinawling ni Michelle ang camera sa Golden Stairway. Noon lang nasaksihan ng lahat ang isang nakakagulat na tanawin. Isang bagay na tila isang higanteng ulap ng bagyo ang sumugod pababa sa gininto ang hagdan na tila ito ay isang talon. With this,
Nakipagbanggaan ito kay Dennis na nasa unahan. Boom! Tarat-tarat! Agad na sumabog ang katawan ni Dennis. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2358. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng nakasaksi nito sa batis ni Michelle na nagpahayag ng matinding pagkabigla at takot. Natahimik din ang chat. Wala man lang nagtangkang magsabi ng kahit isang salita. Napakamakapangyarihang tao rin ni Dennis. Nabalitaan na kaya niyang i-flip ang isang buong sasakyang panghimpapawid gamit ang kanyang lakas na mag-isa at siya ay isang brutal na tao. Ngunit ang brutal na taong ito ay sumabog sa mga piraso sa hagdanan patungo sa bundok Oro. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang ng nakakatakot na kaganapang ito. Naramdaman ng tatlo pang Supremo sa likod ni Dennis na namamanhid ang kanilang anit. Tumakbo. Sigaw ni Thomas at nagsimulang tumakbo pababa ng hagdan. Tumakbo siya ng medyo mabilis. Ito ay 2 beses sa bilis ng tunog. Ang kanyang katawan ay tila naging isang sinag ng liwanag. Mas mabilis pa si Anton, nagpakawala ng dagandong habang nagmamadaling bumaba sa pagkakadapa na para bang naging toro. Kung ikukumpara, si Flamma ang pinakamabagal sa kanila. Kaya naman napunta siya sa parehong kapalaran ni Dennis mula nang maabyuten siya ng ulap. O she asterisk E. Sumabog na rin ang Flamma. Ano ba ang madilim na ulap na iyon? Tumakbo o Diyos, tumakbo ka lang. Ang ilang mga manunood sa loob ng stream at ang mga tao sa eksena ay naghihiyawan. Naninikip ang puso ng lahat habang pinagmamasdan ang madilim na ulap na papalapit sa 2 pang Supremo. Mapalad na sina Thomas at Anton ay bahagyang mas mabilis kaysa sa madilim na ulap. Pagkatapos noon, mukhang makakatakas sila. Noon lang isa na namang kakaibang pangyayari ang nangyari. Sa tuktok ng hagdan, isang maliwanag na gininto ang liwanag ang biglang sumikat, naglabas ng mga mahiwagang simbolo na kasing laki ng mga tadpoles na bumubuo ng isang masikip na nakaimpake na anteng-anteng na porma sayon. Si Thomas at Anton na mabilis na tumakbo kanina lang ay tila napigilan ng kung anong puwersa. Bigla silang huminto at napahawak sa pwesto. Nagulat ang dalawa, nagpanik at buong lakas na nagpupumiglas. Pinagmasdan nila ang madilim na ulap na papalapit ngunit tila hindi sila makawala sa kanilang mga pagpigil. Nakulong sila ng mga kakaibang simbolo na iyon. F***, wala na talaga sila. Hindi ko na kayang panoorin ito. Nang lumabas ang mga komentong ito sa chat, sumigaw sina Thomas at Anton. Tererat tererat. Boom boom. Boom. Sa 2 dagwang lambong ng ambon na sumasabog sa hangin, namatay din ang 2 Supremo. Napasinghap ang lahat sa takot. Nanlaki ang kanilang mga mata at nakanganga ang bibig, lalo pang natatakot sa bundok Oro ngayon. Nagsimulang sumigaw ang isang tao sa pinangyarihan. Lahat tumakbo. Kung ang ulap na ito ay lumabas sa daanan na ito, lahat ay mamamatay. Ang sigaw na ito ay kasing lakas ng tama ng kidlat na nagpagising sa lahat mula sa kanilang pagkatulala. Oh yeah, what if the cloud really came down here? Walang nakaisip sa isyong ito noong una. Habang may nagpaalala sa kanila, nagsimulang tumakas ang lahat. Sinimula ng mga manunood ni Michelle na i-spam ang chat na sinasabi sa maliit na diablo na tumakbo. Hindi na rin siya nagtagal, tumakbo kaagad ng buong lakas. Makalipas ang 3 segundo, narinig niyang may sumisigaw sa likuran niya. Sa pagbabalik tanaw, ang madilim na ulap ay sumugod tulad ng inaasahan na nilunod ang malaking bilang ng mga tao. Daan-daang madugong ambon ang sumabog sa himpapawid na nangangahulugan na mayroong higit sa 100 tao ang namatay mula sa ulap dahil sila ay masyadong mabagal. Gayunpaman, nagpatuloy ang hiyawan. Sa pagkakataong ito, libu-libong tao ang nasa harap ng hagdan. Kaya naman, nangyari ang kaguluhan sa buong lugar na ito. Ang bawat tao ay nagnanais na magkaroon sila ng mas maraming mga binti upang tumakbo ng mas mabilis habang ang masakit na hiyawan at panaghoy ay napuno ng hangin. Ang lahat ng nabubuhay na taong ito ay pinasabog sa maliliit na piraso. Sa mismong sandaling ito, naramdaman din ni Michelle ang hindi kapani-paniwalang malakas na banta.
Ang ilang malalakas na magsasaka ay lumukso sa hangin habang tinakbo nila si Michelle tumakas ng kasing bilis ng liwanag. Gayunpaman, nakamasid lamang siya habang ang madilim na ulap ay papalapit ng papalapit sa kanya. Kabanata 2359. Nasaksihan din ito ng mga manunood. Naninikip ang dibdib ng lahat. Ayaw nilang makitang sumasabog si Michelle matapos makipag-ugnayan sa ulap. Bilis LD. Mabilis. Halika na. Kaya mo yan. Gusto pa rin naming makita ang iyong mga stream at gusto naming makita ang higit patungkol sa Fairy Doctor. Please wag kang mamatay. Bilisan mo, pakiusap, bilisan mo. Nang malapit na ang madilim na ulap kay Michelle, napasigaw siya. Biglang nabasag ang jade pendant na suot niya na naging force field sa paligid niya. Pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at nag-zoom sa kalangitan. O aking mga bituin, ano iyon? May protection ba si LD? Nagising ba si LD ng isang uri ng kapangyarihan sa loob niya at nagawang makatakas sa pinakahuling sandali? Bahagyang nalungkot si Michelle. Ito ang mystical tool na ibinigay sa akin ni Alex, maaari itong iligtas ang aking buhay, ngunit ito rin ang pinakamahalagang bagay na pagmamayari ko. Pero ngayon wala na. Natahimik muli ang chat. Maraming nakakaalam tungkol kay Alex. Siya ang nakapagpalubog sa bundok Fuji gamit ang kanyang kapangyarihang mag-isa. Nagawa rin niyang itaboy ang malaking bilang ng mga demonyo pabalik sa sinaunang hangganan din. Bukod dito, nabalitaan na ang undead ay sasalakayin ng Amerika sa isang punto at ginamit ni Alex ang lahat ng kanyang lakas upang isara ang daanan. Sa kabila nito, siya ay sinipsip sa daanan na pumasok sa undead territory. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos noon. Sa pamamagitan nito, si Alex ay naging isang tagapagligtas sa loob ng puso ng mga tao, ngunit ang lahat ay nag-akala na siya ay namatay sa isang kabayanihan na kamatayan. May sumubok na umaliw kay Michelle. Ayos lang, Michelle. Kung alam ng kapatid mo na ang kanyang mystical tool ang nagligtas sa buhay mo, mas magiging masaya siya. Noong panahong iyon, umalis na si Michelle sa daanan patungo sa Bundok Oro. Nakatakas din ang ilang tao. Ang madilim na ulap ay hindi na rin nagpatuloy sa pag-alis. Sa halip, tila ito ay atras pagkatapos na maabot ang isang tiyak na limitasyon. Gayunpaman, walang nakapansin sa isang malaki at puting lobo na dahan-daang bumababa sa ginintoang hagdan. Si Richit Asterisk. Sa kabilang panig ng sinaunang hangganan, maraming tao ang nagtipon sa gilid ng walang katapusang dagat. Napakasikip na ulo lang ang nakikita kasama ang iba't ibang uri ng mga hayop. Lahat sila ay interesado sa pakikipagsapalaran sa Bundok Oro, ngunit lahat sila ay hinironggen ng mga isda sa loob ng walang katapusang dagat. Bundok Oro. Baka nasa loob ng walang katapusang dagat. Ano ang gagawin natin pagkatapos? Mayroon bang gustong pumunta sa dagat bilang isang grupo? Hoy, may death wish ka ba? Iyan ang walang katapusang dagat. Hindi ka na makakabalik kapag sinubukan mong pumasok. Noon lang may napansin na isang bagay na lumulutang sa abot tanaw ng Endless Sea. Sa malapitang pagtingin, isa itong malaking grupo ng undead sea demons. Nakahilera silang lahat, tahimik na nakatingin sa mga tao sa dalampasigan. Napakaraming tao sa baybayin na kinabibilangan ng ilang malalakas na magsasaka. Kaya naman, nagkamali ang undead sea demons at naisip na hindi na nila kayang magtiis at gusto nilang makipagdigma. Gayunpaman, ang mga tao at mga hayop sa baybayin ay umatras hindi nagtagal. Walang nang ahas na makipagdigma sa undead sea demons. Maging si Dolores at ang 3 pang miyembro ng tribo ng Paboril ay mabilis ding umatras. Bundok Oro, sa palagay ko ay hindi tama ang lokasyon. Hindi ito mukhang nasa dagat. Sa tingin ko ito ay nasa kabilang panig ng Endless Sea, o mas malayo pa doon. Sabi ni Dolores. Dagdag pa. Kung lalayo pa tayo, mapupunta tayo sa kabilang panig ng sinaunang hangganan. Iyan ang kaparangan sa isang lugar na walang mabubuhay na magsasaka. Sabi ni Dolores, it's been 3,000 years, kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyari doon. Ngunit huwag kalimutan ito, lahat. Ang kaparangan ay ang pinakasentro ng mundong ito.
Maging ang makamundong tabloid ay naroon. Sige, ngayon kailangan pa nating pag-usapan sa ibang pagkakataon. Nararamdaman ko ang Rockefeller B** star na papalapit sa atin kaya manghuli muna tayo. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Chapter 2306 na po. Alex was indeed heading nearer to the endless sea. He originally wanted to take this road, after all, since he'd like to take a look at Mount Oro as well. That so-called Olympus mountain thingy, what is it all about anyway? On the other hand, the Mystic Maiden promised Alex that she'd think of a good route for the wastelands but still couldn't come up with any ideas. Most importantly, her soul wasn't complete so she had limited powers for now. However, she already used her trump card when slaying the Yodavakaran Buddha as well. Her remaining energy had been entirely used to refine the Chaos Lives to form a new body for herself. This was why, her current state was relatively weak. She couldn't possibly handle the great golden immortal demon from the Peacock tribe, let alone forcefully break the void and pass through the overlapped space to the wastelands as Crazy Crone did. Basically, it just meant that she was currently just a weakling. She was only able to handle insignificant people like Colette. She'd need quite some time before she could handle anyone stronger. Erg, what a scam. Alex sobbed. I was just tricked into signing a contract and now I have to take care of you in the end. The Mystic Maiden paid no attention to his sorrows but seemed quite proud of this instead. Oh, little servant, hide your happiness all you want. So many wish to become my servant yet I didn't choose any of them. As long as you're following me, you'll have a bright future ahead of you. You're just a big scam. You scammed me for my body. What else do you want from me? Kay, don't say it like that. When have I ever scammed you for your body? Just look at how weak you are. I really am not interested in it one bit. All my subordinates back then were 100 times stronger than you. Anyone could defeat you by just achieving a golden body. And just think about it, didn't you become stronger after I taught you the breathing technique to train your organs? Since you don't have a master, I can teach you something now and then. Alex pondered and couldn't help but admit that it was the truth. Without her help, he wouldn't have been able to break the fire tower of God back in the Plenilon sect. You can take this chance to use the Stardew fruit to train your organs again before the great golden immortal demon finds you. I think you can manage to merge your soul and body as one this time, which means your body would be as strong as steel. Alex replied, strong as steel. I think I've already achieved this a long while ago though. The Mystic Maiden scoffed. As if, she head. Alex was speechless. Kay, you're a goddess. How could you be so vulgar and scold me like that? The Mystic Maiden looked at him with a straight face. I didn't scold you. I'm just telling the truth. You're not even anywhere near as powerful as my she is back then, let alone Ro. Alex was taken aback. He just couldn't imagine just how strong a piece of the Mystic Maiden's trap could be. The Mystic Maiden then urged him, seeing that he wasn't moving. Kay, what are you standing there for? Come on now, move. What are you even thinking? Alex replied to her honestly, I was just thinking how powerful your trap could be. This time, the Mystic Maiden was taken aback. She reached her foot out to his forehead and kicked him by the nose. Stop thinking about such nonsense. Train your organs right now. Don't die because of that wild chicken. I can't afford to lose face as the mysterious Maiden of Nine Heavens. After that, Alex followed the Mystic Maiden's orders and added the Stardew fruit raw. He then Saturday on the pig demon's back and headed west. Taking a bite into the fruit, Alex felt all the flavor bursting within his mouth. The smell was so fragrant that the treasure hunting pig started drooling. It complained out loud. Oh, yay!
Give me one too. Oink, I should have two of those too. It's mine, mine. Patience, Piglet. I'll give it to you once I'm done. Just keep walking. The treasure hunting pig huffed. Who are you calling Piglet? That sounds ridiculous. So let's just call you Peppa Pig then. Erg, that's such a bad name. Are you brain dead to have come up with a name like that? The pig demon huffed once more. Okay then, I'll give you a unique and impeccable name, Pigsy. This time, the pig demon stopped talking. It felt that the name was quite suitable for his status and it sounded rather cool as well. It liked the name a lot since it fit its criteria, a smile plastered across its face as its eyes curved up into a fine line. Alex decided not to pay any more attention to it and finished his fruit in a few bites. Chapter 2361. Alex immediately started using the skills that the Mystic Maiden taught him, along with the mystical breathing method. In an instant, the energy of the Stardew fruit burst in him. The power of stars splashed right into one another as his body glowed with silver light. Silver talisman surfaced on his skin, flowing about. The mysterious breathing method was currently adjusting the power of his organs as well. It made the organs invigorated so that they could absorb and merge with the power of the stars. Suddenly, he felt a sharp pain coming from within. However, Alex was mentally prepared for this outcome. Back when he swallowed the fires within the Tower of God, a similar reaction occurred as his organs felt like they were being burned. Right at this second, the pain was even worse than before. He felt like he was being pricked with needles and stabbed with knives. The Mystic Maiden mentioned that this was a necessary step. Cultivation was never just a mere breeze. It was a no-pain no-gain process after all. Alex had, in fact, trained bodily skills before, such as the Mystic Armor. Yet the only feedback the Mystic Maiden gave him was that he was even weaker than a piece of her crap. The Mystic Armor only refined one's bones, concentrating the chi on one's bones to form a shield. However, the armor was nothing compared to the strength training method Alex received. That was because strength training methods are used for strengthening oneself. Not only would it strengthen the bones but it would also enhance the organs and veins. It trained the body as a whole as if it were refining a pill non-stop. In the end, the core of the subject would change entirely. The body would become a saint. An hour later, a layer of black oil surfaced from Alex's skin. There was even blood mixed in. Those were the impurities discharged from his body. I excreted this much impurities. Alex himself was surprised. Every time he achieved a particular stage in cultivation, his body would discharge a certain amount of impurities. As time passes, the impurities lessened more and more with every stage. In the end, it was almost unnoticeable. He even thought that he had become a pure entity. Despite this, the impurities that he excreted this time were even more than the first time he built his foundation. On the other hand, this mystical breathing method was able to activate his golden core when used. It was vibrating at a constant pace, discharging impurities within his core. This was simply shocking to Alex. He knew that his golden core was filled with energy, which indicated that this breathing method could cleanse energies, taking out the impurities and leaving pure essence within. He was also able to sense a decrease in energy within his core, yet the power had significantly increased. This meant that the energy in his core had been refined to a higher quality. Hey servant, I just realized you've learned the 10-point forbidden spell. But you're not using the correct methods. The Mystic Maiden spoke up again, then let out a sigh. You remind me of someone. Alex was confused. Your man. The Mystic Maiden seemed upset. I haven't had any marriage arrangements yet. Alex replied. Oh, that doesn't matter. It's trendy to try things out now, so you could just move in with someone, sleep in the same bed for some time.
Then, if you think they're the right match, you could marry them. If not, you could just call it quits. The Mystic Maiden was shocked. Is that not immoral? Nope, it's a thing in this generation. Speechless, she snapped. Bullsh asterisk E. Does this goddess have something against crap? Why would she cuss whenever she's mad? What did crap ever do to her? After a slight pause, she changed the topic. This path would be quite difficult to pass. If you're not careful, you could lose your life. After a sigh, she then sounded very alarmed. Servant, she's here. Who is? That wild chicken. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Chapter 2362. In an instant, Alex immediately put his guard up. Although the Mystic Maiden called her a wild chicken, that was still a great golden immortal demon. One of her projections nearly killed him last time. Hence, it would be a piece of cake for her to kill him if she were present in her true form. What do we do then? Run for it. Alex had thought about this scenario a while ago, so he took out a paper doll and activated it with the paper doll curse of 3 realms. The paper doll instantly turned into his clone and ran in one direction. He, on the other hand, went in another direction with Pixie as his transport. However, this was all for naught. As the Mystic Maiden had mentioned before, this demon had extraordinary powers. The Peacock tribe had many types of mystic arts as well. The fact that she could catch up quickly was most likely because she did something to Alex. For example, she could have made a marking on his soul. Yet, it was quite a difficult task to remove such markings. Even the Mystic Maiden wouldn't be able to remove it within a short amount of time. Moreover, removing it would injure Alex, causing him to turn weak. So, without enough time, they decided not to use this method. Else they'd be gunners if they caught up with them midway. Where are you running off to, you little prick? Dolores' voice was as loud as thunder, showing her true form as a colorful peacock. She flew past Alex and turned back into her human form in mid-air, landing right in front of Alex. Following behind her were 3 other peacocks landing in 3 different directions, surrounding him and Pixie. Oi, kiddo. What's this? Are these birdies here to give you trouble? Pixie asked. It then took a glance at Dolores, who looked malicious. Sensing that this person could pose grave danger, Pixie ducked slightly from fear. One of the peacocks was a man in his 30s, looking down upon Pixie. How dare you speak to us elegant peacocks when you're just a dirty little pig demon? Do you have a death wish? I'll be sure to steam and roast you for dinner, then eat your organs as supper. Another was drooling, watching Pixie intently. Now that you say that, third brother, this pig is oddly fragrant, and it's making me hungry. I think this pig had high quality meat for sure. We'll deal with it together. I'd like to have some pork kidney. Alright, you can have both of its kidneys. Pixie felt as if his kidneys were sore upon hearing this. Enraged, it yelled. UF asterisk at Kingbirds, are you all blind? How could you not know who I am, huh? Just you wait, I'll rip all your feathers and intestines out, then make you into a barbecue skewer. Pixie seemed well versed in cursing. It was able to think of different types of insults in an instant. The Peacock tribe had always been prideful. Hence, they figured that only lowly peasants would curse. They were at their limit when mocking Pixie just a while ago, but pig-sized words took them aback. It was just way too insulting. None of them have ever experienced this at all. Arg! I'll just kill you off first. One of the peacocks yelled and lunged at the pig demon. Suddenly, Dolores reached out and stopped him. Gone. The man said, Saint Orlando, I won't do anything to Rockefeller. I'm only going to kill off this insolent pig. Dolores replied, if I'm not mistaken, this pig is not just any ordinary pig.
It's a treasure hunting pig. Haha, it looks like our trip here was worthwhile after all. Back then, the three guardians couldn't even find one despite searching for hundreds of years. Yet we managed to catch one here. Ah, what luck. That means my son's luck even affected us. Good things just keep coming one after another. A treasure hunting pig. The other three peacocks looked at Pixie with sheer delight filled with greediness. However, they were once again insulted by Pixie even more so than before. Chapter 2363. It didn't hold back with any curse words as well. Dolores initially acted all high and mighty as if she had detached from this realm. But, upon hearing those insults, her face turned green, shivering with rage. This pig does lack discipline, huh? Alright then, after we get back, I'll make sure to teach you some godman manners. I'll make you into an obedient little pig. She then turned to Alex. Hand over the Chaos Tree and my son's Chaos Bead and Chaos Bell. Then, I'll consider letting you die less painfully. Pig-Size eyes lit up. It initially didn't believe that Alex had a Chaos Tree but now it believed that a little more. Alex was currently thinking of a way to escape this hopeless situation. However, Pixie couldn't bear it any longer. It had no idea just how strong the people in front of it were. Hence, it let out a scream and leaped off the ground, lunging toward them as fast as a ray of light. It then stood straight up like a human in midair, expanding its body till it was 10 meters tall, using just one of its trotters to stomp on Dolores. Unreasonable. Dolores said as she slapped the pig's head harshly. This made Pixie lose balance and roll to the side as if it were a bowling ball. Its nose and mouth were starting to bleed. It let out a painful cry, crawling up back to its feet and hiding behind Alex. Holy shitty, how is this bird beak so strong? Who is she? Alex said, she's a peacock. And her powers, well, she's likely a great golden immortal demon. Pixie gasped loudly, almost fainting on the spot. What the F*** a great golden immortal demon? Doesn't that mean we're done for? It immediately turned traitorous and turned to Dolores. Miss Peacock, I'm not with this guy. I was forced to comply. You're just here for him, right? I have nothing to do with him, so you guys should talk this over. I'll excuse myself now. Dolores didn't even look at it and said, didn't I just say that I have my eye on you? Which is quite an honor for you. I'll bring you back to our tribe after I'm done dealing with this human. I won't kill you as long as you serve under me with the utmost loyalty. Pixie was filled with extremely mixed feelings. It couldn't help but curse in its head. What the F*** do you mean to serve you with utmost loyalty? I can pluck out all your feathers and hand you a nice plate of roasted chicks. How's that, huh? Due to sheer rage, Pixie started viewing these peacocks as chickens instead of birds. However, it was quivering on the surface, nodding in agreement as it promised to serve Dolores. It even told her that it was talented in many different fields, saying it could do chores for her on top of treasure hunting. And that it could satisfy all her needs. Just as Dolores was satisfied with Pig-Size's attitude, it suddenly opened its mouth and spat a large mouthful of saliva at her. Splash! It was like pouring rain. Dolores did not expect this pig to have the guts to spit on her, the saint of the peacock tribe. Her entire face was covered in sticky, half-transparent saliva. Dolores was a clean freak. She was simply shocked that such a horrifying thing happened to her. Extremely angry, she exploded right there and then. You be ***, I'll kill you. Pixie ran off immediately after it spat on her. The greatest speed it could achieve was 10 times the speed of sound, which meant that it was a master of escaping. However, peacocks were able to fly. Hence, they had an advantage in speed.
She quickly caught up with Pixie as she reached her talons out to capture it. Just then, Alex rushed over, using instant teleportation as he attacked Dolores from the side. Then, with the concentrated low power within his golden core, he tried saving Pixie. A terrifying scene then happened. Not only was Dolores not defeated from this, but she also wasn't even injured. On the other hand, she slapped Alex's back, which let out a loud sound, smashing Alex 3 meters deep into the ground. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Chapter 2364. If Alex vomited out some blood. He would have died from this attack if he didn't eat a Stardew fruit a while ago. The slap would have gone through his body. Hence, it was fortunate that he had refined his organs and achieved a body of steel. The Mystic Maiden scolded him in the Mind Palace. "Hey, little servant, aren't you a little too overconfident in yourself? You're nothing compared to her, yet you dare to try and fight back. You're trying to break a stone with an egg. Do you know that? The only way out is to run." Dolores was just way too angry. She felt very humiliated after being spat on by a pig. However, she regretted it right after slapping Alex on the back. That was because she wanted to take the Chaos Tree and the other mystical tools that Alex owned. If he were to die here, everything in his Mind Palace would vanish into the void and it would end up in some other place. She then felt relieved knowing that Alex wasn't dead yet. "You're just a small little ant compared to me. Do you really think you can escape?" Dolores stared at Alex coldly, looking down on him as if victory was already at hand. "I just need to use my hand to crush you. So you should know that it's wise to hand over what I want now. I could let you die peacefully, then we can forget all about the past. Else, I'll just have to look for every one of your family members and burn them all one by one." After saying this, she noticed that treasure-hunting pig strutters were starting to glow, leaping thousands of meters away. Finally, it was able to break free from one of the peacock's grasp and decided to ditch Alex to escape. "Are you trying to escape? Have you asked me for permission yet, Ham?" Dolores' speed was simply horrifying. She was even quicker than Alex's instant teleportation. She managed to catch up with Pixie in mere seconds, but Pixie was no weakling either. For one, it was quite fast of a runner. In such extreme situations, it was able to force out his most extraordinary speed to run for his life, which exceeded 10 times his original speed. This also caused void cracks to form behind his tracks. Can it speed up even more? Well, it doesn't matter. Competing in speed with me is just digging your own grave. Dolores turned into her true form and flew over the skies, increasing her speed as she slashed a void into the air. "Oh my god, you F-sting chicken bird, why are you chasing after me? I am not interested in your old chicken *s. Don't chase after me. I like younger women. You're just an old hag. I won't want to even look at you." Pixie was very vulgar. It kept screaming and shouting curses. "I'll skin you alive." Dolores was so angry that she was going crazy at this rate. She couldn't bear being insulted like this, especially after being spat on. Just as Dolores' hand was a few meters away from Pixie, it screamed out loud. "F-secure bird *s, I'll suffocate you." Piff. Pixie then formed a large yellow mist at his behind, which surrounded Dolores in a mere second. The mist cloud was pig-sized fart. The smell was even more pungent than that of a skunk since it was one of pig-sized talents. The fart was so intense that even Alex was able to smell it despite being miles away. It was so smelly that it shouldn't have existed in this world. Not even gods would be able to handle it. Moreover, Pixie had let out a wet fart, which meant that it was even more disgusting than usual, as if urine and feces particles were mixed.
Dolores was such a clean freak that she would never be able to bear this at all. She viewed herself as a noble, so this made her wish she wasn't alive to experience it. She didn't even want to continue using this body anymore. Blurg. Dolores immediately ran miles away from him and fell to the ground, vomiting profusely. She even ended up vomiting some bile out. The three other peacocks came to help, yet the moment they got close, the smell of pig-sized fart attacked their noses brutally. In an instant, they were all tremendously disgusted. Snot and tears dripped down their faces as they wept hysterically. Pigsy was proud of himself, laughing at them. Hehe, now you know how powerful I am, huh, birdies? How do my farts taste? Aren't they just top tier? Do you guys want one more special treatment? Kabanata 2365. Pagkasabi niyon, napansin ni Pigsy na nakatalikod si Dolores na may sama ng loob. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa lupa at muling hinabol ito. O aking Panginoon, ang matandang manok ay nababaliw na. Patuloy na tumakbo si Pigsy para dito. Maya-maya lang ay lumabas si Alex at sumampas sa likod nito. For F***'s sake, kiddo, lumayo ka sa akin. Mamamatay ako dahil sayo. Sigaw ni Pigsy, naiwan din ang mamahaling hikaw nito. Inampas ni Alex ang isang bilis na anteng-anteng na nabuo sa kanyang palad sa likod ni Pigsy na agad namang umayon. Pinabilis ng anteng-anteng ang bilis nito sa isa pang antas na nagbigay ng enerhiya sa katawan ni Pigsy habang pareho silang naging sinag ng liwanag tumakas sa eksena. Arg! Papatayin ko kayong lahat. Galit na galit si Dolores nang makitang nalampasan ni Pigsy ang kanyang bilis, binuka ang kanyang bibig habang naglalabas siya ng isang sinag ng pulang ilaw na buong lakas na umaatake kay Alex. Nanlaki ang mga mata ni Alex habang patuloy na tumataas ang adrenaline sa kanyang katawan. Dahil ito ay isang near-death experience, lahat ng buhok sa kanyang ulo ay nagsimulang tumayo din. Nagsimulang sumigaw si Pigsy nang makaramdam din ito ng panganib. Maging ang Mystic Maiden ay nagpapanik, sinabihan si Alex na mag-ingat at umiwas. Gayunpaman, imposible lamang na umiwas sa napakabilis na bilis. Athena, aking Diyosa, tulungan mo kami. Nagdasal si Alex sa kanyang puso. Pagkatapos ay inilabas niya ang Golden Shield ng Athena na inagaw niya kay Dolores at sinubukang harangan ang pag-atake. Ang lahat ng mga gintong core ay agresibong nanginginig. Ang kanyang ginintoang core ay tila may malinaw na pagbabago rin. Ito ay mas malakas at mas maliwanag kaysa dati. I block mo. Sigaw ni Alex. Kasabay nito, ang pulang ilaw na pinalabas ni Dolores ay tumama mismo sa kalasag. Sing-sing. Malakas na ingay ang bumagsak sa kanyang tainga. Ito ang unang pagkakataon na naisip ni Alex na nabingi siya dahil wala man lang siyang naririnig. Ang natitira na lang ay ang matalim na tugtog sa kanyang tainga. Biglang naglabas ng nakakasilaw na gintong liwanag ang gintong kalasag ni Athena. Sa kalasag ay may mga mahiwagang salita na tila nabuo ng maliliit na tadpoles na bumubuo ng mystical wall at hamarang sa pag-atake ni Dolores. Parang narinig pa ni Alex ang boses ni Athena minsan. Napabuntong hininga ito, singgaw ni Athena. Whoosh! Using the force from this attack, Pigsy's speed had once again exceeded its limits, turning into a void. Moreover, it would even leave a void in every path it passed by. Its speed had reached the maximum limit, which was 10 to 20 times the speed of sound, reaching ultrasound even. In just the blink of an eye, they disappeared from the peacock tribe's view. Smack! Alex was so angry that he slapped Pigsy's ears. You ungrateful beastard, how could you escape on your own like that? Pigsy shrieked. And you're just a scam. That chicken almost killed me. How could you say that? Those wild chickens were your problem, so why do I have to take the heat for you? Alex replied, right, you spat on her and farted on her too. Let's see if she'd chase after you once I take the speed talisman off of you. Nagulat si Pigsy. Masasabi nitong hinahabol pa rin sila ni Dolores sa himpapawid. Kung ginawa yun ni Alex, ito ay sasalubong sa pagkamatay nito mamaya. Huwag.
Mangyaring huwag. Dream team tayo. Naranasan na natin ang buhay at kamatayan. Kami ay isang duo. Kung magtutulungan tayo, maaari nating patayin ang matandang inahing iyon. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 2366. Nang matapos magsalita si Pixie at tumalikod, napansin nito na ang matandang inahing manok na si Dolores ay gumamit ng isang uri ng pamamaraan upang mapabilis, kumatok at makahabol muli. Aray, ang creepy talaga nitong matandang inahin. Kuya, sobrang hinahangaan ba niya ang kagandahan mo kaya nawalan siya ng ayos? Dinadala ba niya ang iyong laman at dugo sa kanyang tiyan na kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang habulin ka? Sigaw ni Pixie, at nakakagulat na malakas ang boses nito. Narinig ni Dolores ang lahat ng ito, at agad niyang naramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang utak, pakiramdam niya ay halos mababaliw na siya. Napaka-immoral ng bibig ng patay na baboy na ito. How dare she say that? Ilalabas ko ang iyong dila, sigaw niya. Gayunpaman, ang Pixie ay nagkaroon ng isang pagsabog ng pagtaas ng potensyal pagkatapos makaramdam ng pagbabanta, at ang bilis nito ay tumaas sa ibang antas. Sa kasamaang palad, ang baboy na ito ay hindi nakapagtagal. Maya-maya, lumabas ang puting usok sa butas ng ilong at sumigaw ito, humihiling na huminto. Holy she asterisk T, may kidney deficiency ka ba? Tumakbo ka ng ilang sandali tapos sumigaw ka na huminto. Hindi maiwasan ni Alex na mapamura habang sinusulyapan ang puwitan ni Pixie. Ang hulihang buntot ni Pixie ay parang nilabag at sumigaw, sino ang may kidney deficiency? Ang akin ay isang Super Bowl kidney. Napaka-bullish nito. Nagulat si Alex. Naranasan mo na bang magpa-kidney transplant? Agad namang nanlaki ang mga mata ni Pixie nang hindi ito makapagsalita. At this time, the mysterious Maiden of Nine Heavens voice suddenly came out from Alex's forehead. She said, "This pig does have some symptoms of kidney deficiency, which could be caused by the overloading the kidneys of some kind of medicine, and over time, it is deficient, so he cannot run for long." The mysterious Maiden of Nine Heavens narrated seriously. Alex listened and laughed. Pixie, I did not expect you to be such a pig. Pixie was furious. Bullsh asterisk E. What are you? Hiding in the body of this boy. Are you afraid? Are you the kid's private mistress, afraid of being seen by the boy's lover for secretly fornicating? So, you rather hide in his body and have fun whenever you want. It could also hear the mysterious Maiden of Nine Heavens words, plus it saw before that a female foot would stick out of Alex's forehead, so it could not control its words before they spilled. Alex glanced at the mysterious Maiden of Nine Heavens inside his mind palace. He found her, quietly hovering in mid-air. It was right next to the Chaos Tree. The body and the Chaos Tree had a strange connection. Nevertheless, at this time, an extremely incongruous look appeared on her face that had been initially so charming and perfect that she had set 1,000 perfections in one. Irritation, disgust, killing intent, gnashing of teeth, anyway, it had nothing to do with the goddess but a very human expression. Finally, she said, according to this pig's kidney deficiency, in less than 3 minutes, that mimosa behind it will catch up with it. But, it is not without a solution. Little slave, feed this pig to Stardew fruits in a row immediately. Then, it should be able to relieve itself. Pixie heard that. Wasn't this exactly what it needed? This was a heavenly good thing and was more than Pixie could wish for. Alex thought that after Pig-sized kidney deficiency had been relieved, it would immediately be able to speed up, leaving behind the chasing Dolores. Without saying a word, he immediately stuffed the Stardew fruits into the pig's mouth. It was really Pixie eating the Stardew fruits. Without even tasting it, the 2 Stardew fruits were swallowed. Agad nitong naramdaman na napuno ng enerhiya ang buong katawan nito na parang naging lugar ng kapanganakan ng sentro ng universo. Ang tiyan nito ay parang isang pogen na may enerhiyang dumadaloy sa lahat ng mga meridian na tumataas. Pakiramdam ni Pixie ay nagiging invincible na ito.
Ang antas ng enerhiya na ito ay napakalakas kaya nakaramdam ito ng kalungkutan. Agad nitong itinaas ang bilis sa isang bagong antas. Nako, kaya ko na. Kaya ko ulit. Kabanata 2367. Sa tingin ko, ang aking kakulangan sa bato ay ganap na maayos. Sigaw ni Pixie sa tuwa. Gusto talaga nitong yumuko at magpasalamat sa mahiwagang dalaga ng siyam na langit. Babae, salamat sa iyo. Kalimutan mo na yung sinabi ko kanina. Napakagaling mo. Siyempre, hindi mo kayang magnakaw ng asawa ng iba. Maaari pa tayo maging magkaibigan. Pagkatapos nitong magsalita, sumagot ang mysterious Maiden of Nine Heavens, "You are welcome, pero nakalimutan ko lang sabihin, kapag lumipas na ang medicinal effect ng Stardew Fruit, baka mas malala ang problema mo sa kidney deficiency. Magkakaroon ito ng malubhang kakulangan sa bato at maaaring maging." Sabay tulala si Pixie. Nagmamadali itong nagtanong ano ang maaaring mangyari. Ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit ay sumagot, baka magkaroon ka ng bali sa bato at walang tigil ang pagdurugo. Hindi nakaimik si Pixie. Nagpanik si Pixie. Gusto nitong huminto, ngunit ang nakapagpapagaling na epekto ng Stardew Fruit ay napakalakas at laganap sa katawan nito. Tumagas ang enerhiya, napunit ang mga laman loob nito. Kung hindi may lalabas ang enerhiyang iyon, sisubog ang katawan dahil hindi nito kayang tiisin ang pressure. Sa sitwasyong ito, maaari lamang itong tumakbo ng ligaw upang magbulalas. Gayunpaman, naramdaman din itong may mali sa katawan nito. Ang mga bato ay sumasakit at tila nabibitak. Bagamat hindi nito nakikita ang paghati at pagdurugo ng bato, mas lalo itong nakaramdam ng pagkataranta dahil lang sa hindi nito nakikitang nangyayari. Beauty, Goddess, ano ang dapat kong gawin? Iniligtas mo ako. Humingi ng awa si Pixie. Mayroon akong paraan ng paghinga na hindi lamang makakapagresolba sa iyong sitwasyon, kundi makapagpapataas din sa iyong cultivation at maging sa pagiging demonyong Diyos. Gayunpaman, itong paraan ng paghinga ko ay hindi libre. May mga kondisyon. Fine. Ano man ang mga kondisyon, papayag ako sa kanila. Pirmahan ang kontrata at maging aking alagang hayop. Imposible. Sigaw ni Pixie na may determinadong mukha. Gayunpaman, habang tumatagal, mas lumalala ang pakiramdam nito habang umaagos ang dugo sa likod ng puwitan nito. Natakot si Pixie at halos mapasigaw sa lugar. Bilang isang baboy na may paghahanap kung nasira ang bato nito, ano ang saysay ng buhay ng baboy? Kaya naman, matatag itong nagpasya na maging alagang hayop ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit at nagsabi ng may walang katulad na dedikasyon, aking kataas-taasan at magandang ginang, handa akong maging banal na hayop na nagbabantay sa iyo. Babantayan ko ang iyong magandang alamat araw-araw at gabi-gabi at maghahangad na maging pinakapaboritong alagang hayop ng aking Panginoon. Pakiramdam ni Alex ay parang sumakit ang ngipin niya matapos makinig sa baboy. Ang baboy na ito ay simpleng ehemplo ng kawalang hiyaan. Pagkatapos mabilis itong pumirma ng kontrata sa Mysterious Maiden of Nine Heavens. Pagkatapos pumirma, walang kahihiyang sinabi nito, "Guro, maaari kong dilaan ang iyong mga daliri sa paa basta't ituro mo sa akin ang paraan ng paghinga upang malutas ang krisis kong ito." Walang magawang sabi ni Alex, "Hindi ba super invincible treasure hunting pig ka? How dare you say ganyang salita? Masyadong nakakadiri, di ba?" Sabi ni Pixie, "Pareho tayo. Huwag mong isipin na hindi ko narinig. Ikaw ang munting alipin ng amo. Mas mababa ang status mo kaysa sa akin, ang alagang hayop. Halika, bilisan mo akong tulungan, spirit kong alagang hayop, scratch the back, scratch well, may preview." Bilang resulta, sinabi ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit, ang katayuan ng munting alipin ay mas mataas kaysa sa iyo. Sa hinaharap, kailangan mong makinig sa kanya. Hindi nakaimik si Pixie. Malapit na siyang mamatay sa depression. Sa huli, nakuha ni Pixie ang paraan ng paghinga mula sa Nine Heavenly Mystical Maidens. Naisip ni Alex na ito ay isa pang kakaibang paraan ng paghinga. Gayunpaman, nang marinig niya ito, napagtanto niya na ito ay talagang kapareho ng itinuro sa kanya ng mahiwagang dalaga ng siyam na langit, at sa kanya lang naunawaan sa wakas na ang paraan ng paghinga na ito ay maaaring gamitin sa pakyawan.
Ang mysterious Maiden of Nine Heavens ay nagsalita, "Well, Pixie, maaari ka nang makatakas habang nagsasanay ng paraan ng paghinga. Tandaan, tumakas sa walang katapusang dagat. Sundin ang landas na ito sa kanluran, huwag magbago ng direksyon. Kung makakaligtas ka sa pagnanakaw na ito ay nakasalalay sa kung ano ang nasa harapan. Till then."